Yo, good morning mga kanukis. Once again, welcome back. This is your Alvolario Juju Shamu TV. So kung sino pa yung di nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kanukis, please subscribe. Hit the notification bell icon mga kanukis para updated ka kung may panibago tayong mga videos tulad nito mga kanukis. Manonotify ka ni YouTube. Sino yung di pa nakapag-follow doon sa Facebook page natin, Juju Shamu TV pa rin, at saka JNM Brazilian Mix Shamu mga kanukis. Pwede din kayo, nag-live din ako doon mga kanukis. So sa araw na to mga kanukis, may nagtanong kasi sa atin paano daw yung proseso ng priming. So ginawan ko na lang ito ng video mga kanukis para hindi lang isang tao yung magbe-benefits doon sa conversation or mga kasagutan natin mga kanukis. So ito generalized to mga kanukis. So mga kanukis, intro muna tayo bago natin tatalakayin yung ano ba talaga yung priming or conditioning of breeders. So kailangan kasi yan mga kanukis para accurate yung tinatawag nating breeding system. Marami kasing tinatawag na procedure yan. Hindi lang pwedeng kung mayroong babae at saka lalaki ka lang manok. So maraming i-considera mga kanukis sa pagbi-breed or priming of breeders. Importante yan for the egg fertility, egg production, at saka yung tinatawag nating healthy yung mga sisiyo. So after natin mag-intro mga kanukis, bibira na naman tayo. Titirahin na natin. Oh yeah! Yo mga kanukis, tapos na tayong mag-intro mga kanukis. As promised, titirahin natin. Ano ba yung priming? Ang priming mga kanukis is a conditioning of breeders. So, before natin isasalang yung ating mga palahiin or yung mga breeders natin, palahiing manok o paparamihing manok, so kailangan natin magkaroon ng tinatawag na materialis muna. So pag may materialis tayo, kailangan natin yan. Medyo maingay mga kanukis kasi highway yung dito. So kung may mga materialis na tayo, yung pick talaga natin na materialis, so that's the time na ipa-priming muna natin sila mga kanukis. After na-select natin, selection, ibang video yon, selection of breeders. So ngayon priming. So ganito lang ako magpa-priming mga kanukis. Tingnan natin. So moving na lang natin yung camera. Parang live na rin. Yan, ganyan ako magpa-priming of breeders. Yan. Kita niyo yan. So yung mga hina yan mga kanukis, ito. Itong hina to mga kanukis, ito yung tinatawag nating G47 Pama cross yan mga kanukis. Ito naman ito yung G45 original natin. Ito naman dito, ito yung G47 orig. So yung tatlong yan mga kanukis, sinasilalim natin yan sila sa priming procedure. So priming procedure yan mga kanukis, ganun tayo. So dapat bago man siya or bago lang natin hiniwalay yung sisiyo o bago mong binili na materialis, kailangang ikulong muna natin. So unang gagawin natin, liliguin natin yan mga kanukis. Yun yung una, ligo. So ang pagpaligo natin mga kanukis, gagamit tayo ng yung mga tinatawag nating shampoo, delousing shampoo na nakakamatay ng kuto, hanip, at saka yung ibang organismo na nangdoon sa balahibo, para pag ibibreed natin walang kuto, hindi makati or kasi kadalasan sa hanip or kuto, dugo yung kinakain yan. So nakakakuha din yan ng yung tinatawag nating nutrina
or nutrients doon sa pagkain. So pagkatapos natin liguin, yan yung number 1. Ang number 2 natin, pupurgahin natin yan. I-make sure natin na yung mga inahin natin at saka yung include yung broodcock, mapurga para walang organism or yung mga bulate doon sa intestine nila o doon sa bituka. So ibig sabihin, clean as you go. So yun, o gumamit lang din tayo ng yung tinatawag natin pampurga. Marami naman mga kanukis, kayo lang pumili. Gusto nyong medyo mahal, gusto din ninyong mumurahin, pwede din mga kanukis. Basta yun lang, yun. So yun yung number 2, di ba? So ang number 3 natin, yung tinatawag nating naligo na natin, na patay na natin yung kuto, hanip, pinurga natin, napatay na natin yung bulate o mga organismo doon sa ilalim ng intestine or yung sa bituka, clean na sila. So kailangan nating mag bacteria flushing. So kailangan, ang purpose ng bacteria flushing mga kanukis is to eliminate incoming na sakit, kasi hindi natin alam, baka may incoming coryza siya, baka may incoming na halak, incoming paparating na sipon, or yung foul cholera or whatever mga kanukis, basta anong sakit. So yung tinitira natin dyan, painom lang tayo ng 5 days Primoxel at saka Tito-S. Yung Primoxel kasi, that is good for yung tinatawag nating yung sa mga sipon level siya, sa mga sipon ba, coryza, or yung tinatawag nating chronic respiratory disease. So yun, sipon, halak, pisik, yun, bulutong, coryza, at saka yung Tito-S naman, doon yun sa yung tinatawag nating intestinal. Yun yung sa mga malaria. So dual purpose mga kanukis, isang putok, 2 ibon yung titirahin natin. So pagka ganon, okay na tayo, nakapainom ka na ng Primoxel at saka Tito-S. In-explain ko na kung ano yung epekto. So ngayon, magtuturok tayo ng vitamina. So kahit na ano yung vitamina mga kanukis, pwede, basta vitamin B complex or yung tinatawag nating multivitamin. So ibig sabihin from A to Z, kompleto rekado siya. So turok or painom, bahala kayo mga kanukis, turok or painom. So ibig sabihin, pag nakuha na natin yung 4 factors or yung tinatawag nating priming procedure, pwede na ba nating i-breed yung manok natin? Pwede na mga kanukis. Ang number 5 mga kanukis, the last but not the least, is yung pagpapakain natin ng layer or breeding feeds. So ano ba yung breeding feeds mga kanukis? Yung breeding feeds mga kanukis, kadalasan pag sa Integra kasi ako, Integra 1, 2, 3, 4, yun yung number 4, kasi yung Integra 1 dyan, yan yung booster para sa sisiw. Yung Integra 2, grower, 2 months up. Yung Integra 3, 4 months up. At saka yung 4, yun yung breeders feeds. High in protein yan, high in calcium, high lahat. So ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipapakain yan sa sisiw at saka sa kinukondisyon mo. Kailangan kumain dyan is yung binibreed mo, kasi breeder feeds. So yun lang 5 mga kanukis, napakasimpleng mga bagay. Make it sure lang mga kanukis, pag nag-breed tayo, kailangan mas mainam kung yung binibreed natin is tulad yung sa akin. Tingnan nyo yung sa akin tingnan nyo yun pag nag-breed ako mga kanukis. So kukuha lang tayo ng pagkain para makita nyo pag nag-breed kasi ako mga kanukis, kailangan talaga yung sa akin procedure ko pag nag-breed ako,
kuan lang, yung naka-rinse lang. Kasi laying chicken needs 80% of lightning. So, yung 80% of lightning or sunlight. 80%. O, paano yan? Pero kung ikukulong nyo, make it sure na yung kulungan nyo, pising. So, pising, kuan siya. Yung nakaharap talaga siya sa init. Kung hindi naman, tulad lang nitong akin mga kanukis yan. Kita nyo yan? So, yan yung mga brood din natin. At saka yung broodcock natin, ayun. Yan yung broodcock natin. Oh, yan. So, yan lang mga kanukis. Yan o, tingnan nyo. Ito yung broodcock natin. Yan sila. So, direct heat sunlight yan siya. So kung mayroon naman kayong pera pang paggawa ng anong tawag dito, breeding pen, make it sure lang na accessible yung sunlight, 80% sunlight sa mga broodhin natin or sa mga breeders. So yun yung last but not the least mga kanukis. Yun yung pinaka last na advice ko. So kaya ginagamit ko tong ganitong bagay kasi napaka-inam to mga kanukis, tested and proven ko talaga to sa mga kuwan ko, sa mga breeder ko. So yun yung tatlong i-condition natin. Yan yung tatlong kinokondisyon natin. So bagong pisa yan bagong hiwala yung anak nila. So kailangan ikulong mo muna. Tapos na to na purga, tapos na lahat yung procedure ng priming. Pinapataba na lang yan kaunti. Yan tatlo. So yun yung broodcock natin, nakikita nyo. Ang dami niyang dalang anong tawag dito? Dalang inahin. Diba? So ganun lang yung procedure natin. So diba? Kita nyo na yung diskarte natin mga kanukis. So sana nagustuhan nyo yung topic natin mga kanukis. 5 lang naman yung kuwangko, 5 lang naman yung priming. So priming is a conditioning of breeders. So dapat i-condition natin yung mga manok natin or ipa-priming natin bago natin isasalang sa breeding para maganda yung boosted egg production, egg fertility, majority yung hatch mga kanukis, napaka mataas-taas yung hatching percentage mga kanukis. So repeat natin. Number 1, ligo ng shampoo na pamatay kuto. Number 2, painom ng purga na pamatay bulate or ano yung mga microorganism sa loob. Tapos painom ka ng bacteria flushing ka para kung may incoming man na sakit or whatever, mapuksa natin. Kasi pag may sakit kasi delikado din yan, hindi sufficient or hindi accurate yung breeding mo. And then turok tayo ng vitamina. Pagkatapos make it sure lang kung may kulungan tayo or breeding pen tayo, kailangan 80% of sunlight ma-achieve nya. Or kung wala ka naman kulungan, para sure talaga yung sunlight kasi nagpapainit yung manok, may access siya sa sunlight at saka yung sa tinatawag nating natural resources of vitamins and minerals. So pakawalan mo na. Oh yeah mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin. Sana nakatulong. So ulitin ko, subscribe mga kanukis kung palagay nyo nakakatulong tayo. Oh yeah! Cut the cameras.